Ngayon 2025, mahalaga ang pag-iipon ng pera upang makamit ang financial security at katuparan ng mga pangarap. Sa araw, ibabahagi namin ang practical na tips sa pag-iipon upang masimulan ang taon ng tama at masiguro na may ipon ka sa pagtatapos ng taon. At kaugnay nito, makakasama po natin ang financial planner na si Charis Villaruel para sa Ipon Tips this 2025. Magandang umaga po, Ms. Charis. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Hi Sir Joshua, good morning. And kay Sir Fifi, kay Ms. Dayan, good morning po sa inyong lahat. Yes, ma'am. Good morning po. Since marami pa rin po ang nahihirapan sa pag-iipon, ano po ba yung mga basic steps na pwede natin gawin para makapagsimula ng savings ngayon 2025? Magandang tanong yan, no, Sir Joshua, lalo na kauumpisa ng taon. Para sa atin na sumusweldo sa trabaho o kumikita sa negosyo, yung unang step talaga para makapagsimulang mag-ipon ay yung paggawa ng budget. Magandang nililista natin yung gastos natin para nakikita natin kung saan napupunta yung perang pinagpapagura natin at nakokontrol natin siya. Yung unang step talaga ay awareness, no? Kailangan makita natin yung bigger picture kasi yung numero hindi yan nagsisinungaling. Dapat din alamin natin kung bakit gusto ba natin mag-ipon. Ano yung purpose ng pag-iipon natin? Ano yung gusto nating paglaanan ng pera natin? Kailangan at least iyon ay malinaw din sa atin para madali sa atin pangalanan kung ano yung pumapasok sa atin na pera. And Ms. Charis, paano naman po natin malalaman kung magkano ang dapat na i-save bawat buwan? Kasi minsan, hindi maiwasan may mga emergency na may mga naitabi ka nga, pero kaso nagkakaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari, nagkakaroon ng emergency, nagagastos yung pera. So, paano yun? Paano gagawin doon? Ako, yung question na yan, Sir Joshua, kung paano natin malalaman kung magkano ba dapat yung sinisave natin, isa sa universal o common way ng pagbabudget ay yung tinatawag nating 50-30-20 budget rule. Ibig sabihin, yung kinikita natin buwanan o quincenas, no, pagkukumbine natin siya, yung 50% daw noon ay nakalagay or naka-allot para sa needs natin. Napupunta dapat ito sa non-negotiable expenses, yung mga bagay na hindi tayo mabubuhay ng wala tong mga to. Bahay, kuryente, tubig, grocery, gamot, wifi, para yan dito. Yung 30% naman ng sweldo natin o kita natin sa negosyo ay para sa wants. Hindi ito para i-restrict tayo, no? Siyempre, kailangan meron pa din tayo for leisure, for fun. Hindi natin isasakripisyo naman yung kaligayahan natin dahil parte yan ng budget natin at isa yan sa rason kung bakit tayo nagpupursige naman. At yung 20% ng ating income, yun naman ay para sa ating future savings. Ito yung para sa financial goals natin tulad ng pagnenegosyo, pagte-travel, kung trip natin yun. At least 20% ng ating income dapat napupunta talaga dito. Pero syempre dahil iba-iba yung anyo ng finances ng bawat isa sa atin at iba-iba rin tayo ng gustong makamit sa buhay financial natin, pwede itong mag-range sa different percentages. So mahalaga talaga yung segregation ng gastusin at syempre yung disiplina. Pero ito, para alam din ng mga ka-RSP natin, anong uri ng mga savings account ang pinakamagandang gamitin para sa short-term at long-term goals? Isa pa yung magandang tanong, Sir Joshua, kasi yung short-term goals para lang alam ng marami sa atin. Yung short-term goals, yan ay equivalent ng 1 year or less na gusto mong gawin with your money. Usually, patok ngayon ang digital banks dahil sa mataas na interest na binibigay nito, pero liquid pa rin siya. Ibig sabihin, madali pa rin i-withdraw. At safe pa rin naman ito, katulad ng traditional banks, ang kinaibahan lang ay yung mga traditional banks na alam natin, yung mga malalaking bangko, meron silang physical branches. Pero ang digital banks, meron lang sila online. Basta rehistrado sa BSP at PDIC, okay na maglagay ng pera sa digital banks. Sa medium to long-term goals naman, Sir Joshua, usually nag-range siya ng 5 to 10 years or more. No? Hindi na sa savings account dapat nalalagay ito dahil kailangan lumalago yung pera natin at hindi natutulog lang sa bangko. Ang magandang pwedeng paglagyan nito for medium to long-term goals ay una, mutual funds na ino-offer ng mga investment companies. Kailangan lang mabusisi tayo sa
pagtingin kung saan natin ilalagay yung pera. Pangalawa, ang Unit Investment Trust Fund o UITF kung tawagin, na ino-offer naman ng mga bangko, na mga usually siguro kapag meron ka din ito, Sir Joshua, yung sa mga major banks, sa UITF ang ino-offer na investment ng mga bangko naman. And meron din stocks, of course, na ino-offer ng mga brokers. Kailangan lang natin ulit busisiin kung ano yung mga brokers na komportable tayong gamitin. At ito, isa pa na talagang dapat kung nagsisimula pa lang sa pag-i-invest, maaaring ito yung i-consider nila, yung Modified Pag-ibig 2 o Pag-ibig MP2 kung tawagin, ng Pag-ibig. Yes. Nabanggit mo yung digital banking tapos yung modified Pag-ibig 2. Meron ka bang tools or apps na pwedeng i-recommend na makakatulong sa budgeting at tracking ng expenses para mabantayan lalo yung mga gastusin? Sir Joshua, personally, ako app ang ginagamit ko. At yung app na ito ay tinatawag na Build My Wealth. Nasa Play Store siya at App Store. Walang bayad to, libre siya at Pinoy din yung mga developers na gumawa ng app na to. Pero paminsan-minsan at para sa nakararami, lalo na sa mga kabataan, Google Sheets talaga. Maraming pwedeng gawing budget trackers sa Google Sheets kung saan komportable. Iyon ang magiging best friend ng kahit sino. Depende sa nakasanayan. Pero yung iba, yung mga lolo-lola, yung mga tito-tita, kahit notebook nga lang, laban na sa kanila yun eh. Basta disiplina rin talaga. Yun nga, Pero ito, para sa iyong perspective, Ms. Charisse, ano po yung mga common mistakes o yung pagkakamali na dapat iwasan ng ating mga kababayan, ng ating mga ka-RSP sa pag-iipon? At paano to may iwasan? Sir Joshua, meron tayong tatlong ibibigay dito, tatlong isi-share sa common mistakes. Una is yung magpapadala tayo sa mga bagay na uso lang, sa mga bagay na bago, pero panandali ang happiness lang yung maibibigay sa atin at madali ring pagsasawaan. Konti lang yung added value. Pangalawa, inuunang pag-ipunan yung mga bagay na pwede namang ipagpaliban muna. Dapat doon muna tayo sa foundation ng finances natin, sa security natin, dahil kapag prepared tayo sa emergency, lalo na sa usapin ng health, sa kalusugan natin, handa rin tayo sa retirement, hindi tayo mahihirapan kapag dumating na yung oras na yon. At yung pangatlo, actually ito, parang trick na lang to or mind conditioning na lang to para malaman natin kung sulit ba o hindi yung isang bagay bago natin bilhin. Alamin natin kung ilang oras na trabaho yung kailangan nating gugulin para mapili natin. So sa mga viewers natin, pwede pong i-check yung calculator, magko-compute tayo saglit. Kung hawak niyo po ang inyong phone, sabihin na natin ikaw ay kumikita ng 20,000 sa isang buwan, na may 22 days na pasok. So, kung i-divide natin yun, nasa 900 pesos yung kinikita mo sa isang araw. Tapos, sa isang araw, merong 8 hours na shift. So, pumapatak na nasa 114 pesos yung binabayad sa'yo kada oras. Yan ang value na binibigay mo yung binibigay ng kumpanya, ng business mo sa'yo kung meron mga negosyo. Kung gusto mo, Sir Joshua, ng latest iPhone or phone na worth 80,000 pesos pero maayos pa naman yung phone mo, sulit ba siya sa oras na pagtatrabaho? So, magandang mind conditioning. Doon mo talaga makikita kung sulit ba. Pero eto, may ilan tayo mga ka-RSP na hindi maiwasan, katulad nga na nabanggit kanina, may mga emergency at nakakapangutang. So, meron ka bang tips para ma-manage yung mga utang habang nagsisave pa rin ang pera? Okay, Sir Joshua. Actually, ang utang dapat inilalagay din siya sa buwan ng budget. Dahil una, hindi natin yan pera. Pangalawa, kung may interest ay nakakadagdag yan sa isipin din natin. So in principle talaga, dapat bayaran muna natin yung utang sa credit card, sa lending apps, sa ibang tao dahil mabigat din yan sa pakiramdam lalo na kung patuloy nga yung interest niyan, Sir Joshua. And ano naman masasabi mo, Ms. Charisse, sa mindset o tungkol sa mindset or psychological aspect ng pag-iipon at paano natin ma-maintain yung motivation na mag-ipon?
Okay, magandang question din yan, Sir Joshua. Meron tayong tinatawag na marshmallow test. At magandang i-apply yun sa konsepto ng pag-iimpok ng pera o pag-iipon dahil practice yun ng delayed gratification na kapag mas mahaba yung oras na kaya mong mag-ipon at hinihintay mo munang makumpleto yung ipon na yon nang hindi mo ginagastos, mas malaki yung reward. Siyempre, mas malaki yung ipon, mas malaki yung pera mo na magagastos mo sa mas kapakipakinabang na bagay. So, ika nga, patience is one of the keys to success. No? So, yung marshmallow test, isa yun sa practice na pwede natin gawin when it comes to saving money. Alright, ang dami ko natutunan. Maraming salamat sa iyong oras, Ms. Charisse Villaruel, ang ating financial planner. Thank you, Sir Joshua.